First Term Examination Reviewer, JMRC. Aling kilos ang nagpapakita ng paggalang sa Diyos? A. Nagdarasal bago matulog. B. Nanonood ng TV habang kumakain. C. Nag-iiwan ng dumi sa kalsada. D. Nagsisinungaling sa kaibigan. Ang tamang sagot ay letter A. Nagdarasal bago matulog. Bakit mahalagang sumamba ng may paggalang sa Diyos? A. Para mapagalitan ng guro. B. Dahil ito ay tanda ng ating paggalang at pagmamahal sa Kaniya. C. Para makakuha ng laruan. D. Para walang magawa sa bahay. Ang tamang sagot ay letter B. Dahil ito ay tanda ng ating paggalang at pagmamahal sa Kaniya. Aling kilos ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos? A. Binabasa at inilalagay sa maayos na lugar. B. Dinudumihan at pinupunit. C. Ginagamit na pantakip. D. Iniiwan kahit saan. Ang tamang sagot ay letter A. Binabasa at inilalagay sa maayos na lugar. Paano natin na ipapakita ang paggalang sa Diyos sa pamamagitan ng pagkilos sa kapwa? A. Pinagtatawanan ang iba. B. Tumutulong at nagmamalasakit sa kapwa. C. Nakikipagtalo palagi. D. Hindi pinapansin ang nangangailangan. Ang tamang sagot ay letter B. Tumutulong at nagmamalasakit sa kapwa. Aling kilos ang nagpapakita ng paggalang sa Diyos bilang may likha ng kalikasan? A. Pagtatapon ng basura kung saan-saan. B. Pagsusunog ng plastik. C. Pagtatanim at pag-aalaga ng mga halaman. D. Pagputol ng puno ng walang dahilan. Ang tamang sagot ay letter C. Pagtatanim at pag-aalaga ng mga halaman. Kailan tayo dapat magpasalamat sa Diyos? A. Kapag may kailangan lamang. B. Bago kumain, bago matulog, at bawat biyaya na natatanggap. C. Kapag may utos ng guro. D. Kapag masaya lamang.
Ang tamang sagot ay letter B. Bago kumain, bago matulog at sa bawat biyaya na natatanggap. Aling kilos ang hindi nagpapakita ng paggalang sa Diyos? A. Paggalang sa mga magulang. B. Pagmamahal sa kapwa. C. Pagsuway sa mabuting payo. D. Pagdarasal araw-araw. Ang tamang sagot ay letter C. Pagsuway sa mabuting payo. Ano ang tamang pag-uugali sa loob ng simbahan? A. Sumigaw at makipaglaro. B. Gumamit ng cellphone. C. Manatiling tahimik at nakikinig. D. Kumain at uminom. Ang tamang sagot ay letter C. Manatiling tahimik at nakikinig. Bakit mahalagang may mabuting asal bilang tanda ng paggalang sa Diyos? A. Dahil ito ay uso ngayon. B. Dahil ipinapakita nito ang ating pagkilala at pagmamahal sa Kaniya. C. Dahil pinipilit tayo ng iba. D. Dahil gusto lang nating papuri. Ang tamang sagot ay letter B. Dahil ipinapakita nito ang ating pagkilala at pagmamahal sa Kaniya. Ano ang bunga ng pagpapakita ng paggalang sa Diyos? A. Pagiging tamad at pasaway. B. Pagkakaroon ng mabuting asal at mapayapang kalooban. C. Pagbibigay ng disiplina lamang. D. Pagiging masama sa kapwa. Ang tamang sagot ay letter B. Pagkakaroon ng mabuting asal at mapayapang kalooban. Ano ang tawag sa disiplinado at tamang paghihiwalay ng mga basura sa loob at labas ng paaralan? A. Collection. B. Paglilinis. C. Pagtatapon. D. Segregation. Ang tamang sagot ay letter D. Segregasyon. Bakit mahalaga ang pakikiisa sa mga gawaing pangkapaligiran tulad ng pagtatanim ng mga puno at halaman? A. Upang lumamig ang paligid.
B. Upang magkaroon ng maraming bunga. C. Upang maging maganda ang ating kapaligiran. D. Upang mapangalagaan ang kalikasan at sariwang hangin. Ang tamang sagot ay letter D. Upang mapangalagaan ang kalikasan at sariwang hangin. Alin sa mga sumusunod na salita ang ginagamit bilang tanda ng paggalang sa pakikipag-usap sa mga nakakatanda? A. Alis. B. Bakit. C. Opo. D. Sige. Ang tamang sagot ay letter C. Opo. Alin sa mga sumusunod ang isang halimbawa ng gawaing bahay na maaaring gawin ng isang batang tulad mo? A. Magmartilyo. B. Magplansya ng damit. C. Mag-ayos ng bubong. D. Magwalis ng loob ng bahay. Ang tamang sagot ay letter D. Magwalis ng loob ng bahay. Bakit kailangang tuparin ng bawat kasapi ng pamilya ang kanilang mga takdang gawain sa loob ng tahanan? A. Upang hindi mapagalitan. B. Upang makapanood ng telebisyon. C. Upang matapos agad ang mga gawain. D. Upang mapanatili ang kaayusan at pagkakaisa. Ang tamang sagot ay letter D. Upang mapanatili ang kaayusan at pagkakaisa. Namamasyal ka sa parke at nakakita ka ng balat ng candy sa tapat ng basurahan, ngunit hindi ito naipasok ng maayos. Ano ang gagawin mo? A. Hahayaan na lamang ito. B. Sisipain ang basura palayo. C. Isumbong sa gwardya ng parke. D. Pulutin at ilagay ng tama sa loob ng basurahan. Ang tamang sagot ay letter D. Pulutin at ilagay ng tama sa loob ng basurahan. Ano ang maaaring mangyari kung ang mga tao sa isang komunidad ay walang disiplina sa pagtatapon ng basura? A. Gaganda ang paligid. B. Dadami ang mga isda. C. Magkakaroon ng baha kapag umuulan. D. Mawawala ang mga lamok sa kapaligiran.
Ang tamang sagot ay letter C. Magkakaroon ng baha kapag umuulan. Nakasalubong mo ang iyong guro sa pasilyo ng paaralan. Paano mo siya babatiin ng may paggalang? A. Hoy guro. B. Saan ka pupunta? C. Magandang umaga po guro. D. Daan muna ako, guro, tabi po. Ang tamang sagot ay letter C. Magandang umaga po, guro. Paano mo maipakikita ang paggalang kung hindi ka sumang-ayon sa sinasabi ng iyong kaibigan? A. Sigawan siya para manahimik. B. Pagtawanan ang kaniyang sinasabi. C. Sabihin ng maayos na mayroon kang ibang opinyon. D. Huwag na siyang pansinin at makipag-usap sa ibang tao. Ang tamang sagot ay letter C. Sabihin ng maayos na mayroon kang ibang opinyon. Alin sa mga sumusunod ang gawaing bahay na may kaugnayan sa pag-aalaga ng halaman? A. Magdilig. B. Maglaba. C. Magluto. D. Magwalis. Ang tamang sagot ay letter A. Magdilig. Ano ang ibig sabihin ng pakikiisa sa mga gawain sa loob ng tahanan? A. Paggawa ng mag-isa. B. Pag-iwas sa mga mahihirap na gawain. C. Pagtulong ng may kusa kasama ang pamilya. D. Paghihintay na utusan bago tumulong sa magulang. Ang tamang sagot ay letter C. Pagtulong ng may kusa kasama ang pamilya. Alin sa mga sumusunod na gawain ang pinakaangkop para sa isang batang nasa grade 3? A. Magluto ng ulam sa kalan. B. Magpunas ng alikabok sa mga mesa. C. Magbuhat ng mabibigat na sako ng bigas. D. Mag-ayos ng mga sirang kable ng kuryente. Ang tamang sagot ay letter B. Magpunas ng alikabok sa mga mesa. May dumating na bisita ang iyong mga magulang sa inyong tahanan. Ano ang pinakamagalang na paraan ng pagtanggap sa kanila?
A. Magtago sa loob ng kwarto. B. Tuloy-tuloy na pumasok sa kusina. C. Batiin sila ng nakangiti at patuluyin sa loob. D. Sabihan silang bumalik na lang kapag wala kang ginagawa. Ang tamang sagot ay letter C. Batiin sila ng nakangiti at patuluyin sa loob. Ano ang pangunahing sanhi ng pagdumi ng ating mga ilog ayon sa mga larawan? A. Kakulangan ng ulan sa lugar. B. Masyadong maraming isda sa ilog. C. Paglaki ng mga puno sa paligid ng ilog. D. Kawalan ng disiplina ng mga tao sa pagtatapon ng basura. Ang tamang sagot ay letter D. Kawalan ng disiplina ng mga tao sa pagtatapon ng basura. Paano ka magpapaalam ng maayos ng may paggalang kung hihiram ka ng lapis sa iyong kaklase? A. Akin na muna ang lapis mo. B. Pahiram ako ng lapis mo ha? C. Maaari ko bang hiramin ang iyong lapis? D. Kukunin ko muna ang lapis mo dahil wala akong dala. Ang tamang sagot ay letter C. Maaari ko bang hiramin ang iyong lapis?